Medyo kinakabahan po ako ngayon kasi ngayon lang ko po lang kayo nakilala. I decided po na maging isang Katoliko. I am a Wow! evangelist, born again po ako. Ah, This month lang evangelist po. born again. Taga saan ka, kapatid? Nueva Ecija po, brother. Kailangan kunin yung mga Katoliko kasi ang paniniwala namin, may impyerno lahat ng mga Catholics. Ito po yung certificate din po. Na ako po ay evangelist ano po. Ayan po. Evangelist ng born again talaga, no? Marami na po ako na-follow up ng mga Katoliko. Yung mga kabataan po, marami po akong nahikayat. Mm. Maramihan po talaga Katoliko, wala pong INC, wala pong ay ang dating daan. Puro Katoliko po lahat ang nakuha po namin sa mga bahay-bahay, sa mga communities. Ayun, nasa nagmumuni-muni na ako na parang hindi na tama na yung sinasampalatayang ko ang Diyos ay nakatingin kung ano yung binibigay mong kung magkano yung pera na iaabot mo. Sinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ng katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Ating i-welcome si kapatid na Isaac Baliton. Isaac Baliton, good evening sa iyo. Hello po, brother. Yeah, hello bro. Brother Jando. Yes, hello. Pwede ka mabukas ang camera, bro? Narinig niyo po ako? Yes, naririnig ka, bro. Pwede ka mabukas ang camera, bro? Ay, sige po. Daya po ako masyado. Sige po. Sige, ito si Brother Isaac Balton. Yan. So, ating ibigay kay Brother Isaac Balton, mayroon siyang gustong ibigay na testimony ngayong gabi. Brother Isaac, good evening. Go ahead. Yan, sa Diyos po ang papuri at medyo kinakabahan po ako ngayon kasi ngayon lang ko po lang kayo nakilala. I decided po na maging isang Katoliko. I am a Wow! evangelist, born again po ako. Ah, This month lang evangelist po. born again. Taga saan ka, kapatid? Nueva Ecija po, brother. Nueva Ecija. Kailan mo na ano itong punto por punto? Kailan mo na sumpungan? During evangelist po ako, matagal na po ako nakasubaybay sa punto por punto. Okay. So, ano yung pagka-evangelist mo? Talagang ano ka, mainit ka talaga sa, di ba? Kasi nag-evangelize lang naman kayo, di ba? Testimony niya. Ay, Pakinggan testimony ba natin. to? Oo, Sige, sorry. nga, wag mo lang tanungin. Ay, akala ko magtatanong siya. Sige ka pala, patuloy sa testimony mo. Ang nakakalungkot po, brother, nung evangelist po ako, marami pong mga Katoliko na madaling maakay. Babasa mo lang ng John 3:16, babasa mo lang Payag 21:8. Oo na agad, gusto na nila magpabautismo. Binasaan ng talata, lumipat na. Yan yung mga Katolikong walang alam, bro. Ayun nga. Nominal Catholic tawag doon. Ayun, since birth po akong The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, binyagan po akong Ay, Mormons. Opo. Hindi po ako binyagang Katoliko at wala po ako alam sa aral ng Katoliko. Ang turo po sa amin sa mga church po namin, ay ang Catholic Church daw po ay isang pagano. Siyempre po, maniniwala po ako kasi may mga report. Ayun po, tapos po nun, hanggang ma-adapt ko yung ganong akusa na sa mga Catholic belief na kailangan kunin yung mga Katoliko kasi ang paniniwala namin, may impyerno lahat ng mga Catholics. Ayun po. Hanggang sa umalis na po ako sa Mormons kasi may nakita po akong false doctrine. Hindi ko na lang po sasabihin, baka pumabash po ako. Ito katunayan po dito, meron po akong dokumento na baka sabihin po ng iba na fake lang po ako, hindi po ako na tawag dito, parang hindi script, parang pinapalitaw na scripted yan, hindi totoong Mormons yan. Ito po yung
katunayan. Ito po yung katibayan. Ito po yun. Nakikita niyo po ba mga brother? Yes, nakikita bro. Malinaw, bro. Ito po yung baptism certificate ko sa Mormons. Ayan po. Hanggang sa umalis na po ako sa Mormons ng age ng 17 years old. Ayan po. Hanggang sa, ayun, nahikayat po ko ng born again kasi marami po sila, marami po silang kumakalat. Ayan, marami sila. Nagbabahay-bahay, gano'n. Hanggang sa may impluwensya po ako. Babasahan lang po ako ng John 3:16, for God so loved the world that He gave only begotten Son. Ayan, tapos mapapa-amen ka na lang kasi feel mo talagang bagong pagkatao ka. Ayan. Tapos, yun po, pangarap ko talaga maging missionary. Nung simulang bata pa ako, future ko na po talaga maging misyonero. Baka tatawagin ka sa pagkapari, bro. Hindi po, may girlfriend na po ako. Ha? Hindi po, may girlfriend na po ako. Ay, girlfriend lang yun. Ikaw talaga, Junria. Ayun. Ayun, nabautismo na po ako sa born again. Since, ano nakalagay po dito? Ayun, ito po. Marami na po ako napasukang reliyon. Ayan po. Certificate of water baptism. Bro, since testimony mo to, pwede mo i-testimony bakit ka nagkaroon ng interest or nabinyagan ka na ba sa Katoliko? Hindi pa po brother kasi hindi pa ako binyagang Katoliko. Hindi pa. Sige. So, ano mo muna yung way mo kung paano ka nagka-interest sa Katoliko? Ay, ito po yun. Meron po kasing born again Christian na hindi ko po nagustuhan yung turo. Ang usapan po ay tithes and offerings. Kasi po, meron po kaming cell group na tinatawag or discipleship group. Doon po ako naka-assign sa Bible leader ko. Meron po kasi lang katunayan na ang tithes po ay obligatory. Wag po kayo maniwala na hindi po obligatory ang tithes sa kanila. Una-una po, pagbaguhan po kayong born again, aasikasuhin ka nila, papakitaan ka nila na hospitality sila sa'yo. Siyempre, mako-convince ka na, wow, welcome na welcome ako dito sa church na ito. Talagang gustong-gusto mo pa talagang mabautismuhan kasi sobrang hospitality nila. Ayan. Hanggang sa maano po yung makonvince nila ako na, ayun, parang welcome na welcome ako dito, parang welcome na ako ni Lord, gano'n. Ayan, tapos hanggang sa, ayun, nabautismo na po ako. Tapos po, habang po ng patagal, nag-iiba na po ang doktrina. Tungkol po sa tithes and offerings. Tapos po nun, ayun, nagsisell group na po kami, nagba-Bible study na po kami. Mayroon po sinabi po ng Bible leader ko na ang kapag once hindi ka nagbigay ng tithes ay mortal sin sa Panginoon. Pagnanakaw sa Panginoon. Babasahin mo lang Malakay 3:10 or hindi ko kung Malakay 3:8 po yun. 3:10. 3:10, Malakay 3:10 na sinabi doon, huwag mo susubukin ng Diyos kapag hindi ka nagbigay. Ibig sabihin nun, walang kapatawaran yung nagawa mong kasalanan kasi ninakawan mo Diyos. Doon po ako na doubt bilang as a born again Christian, doon po ako nag-doubt na, ang kinikilala kong Diyos ay merciful. Wala po akong kinikilalang Diyos na mahilig sa pera. Correct. Tapos nag-doubt po ako na hindi po ang totoong Diyos to. Nabigla po ako sa sinabi ng Bible leader. Ano ba sinabi, bro? Na daw po, ayun nga po, mortal sin daw po yung kasalanan. Ay mortal sin daw po yung pag hindi nagbibigay ng ika po. So, naniniwala pala sila sa mortal sin. So, naniniwala pala sila sa mortal sin kasi maraming pastor na hindi naniniwala sa mortal sin kasi wala daw venial sin, walang mortal sin. May katibayan po ako dito na kapag once na nag-surrender ka kay Lord, kailangan may tithes na meron kang tithes.
may ano po yun, may step by step po yun. Kung gusto mo mag-surrender kay Lord, kailangan magbigay ka ng tithes. Obligatory mo every Sunday. Mm. Ay, doon po ako nagpasya na magmuni-muni. Hindi po yung nagmumuni pala. Nung after po noon, meron po kaming evangelization. At naging na po ako, nag-graduate na rin po ako ng self leader development training. Ito po yung certificate din po. Na ako po ay evangelist po. Ayan po. Evangelist ka born again talaga, no? Yes po talaga. Marami na po ako na-follow up ng mga Katoliko. Yung mga kabataan po, marami po akong nahikayat. Maramihan po talaga Katoliko, wala pong INC, wala pong ang dating daan. Puro Katoliko po lahat ang nakuha po namin sa mga bahay-bahay, sa mga communities. Ayun, minsan nagmumuni-muni na ako na parang hindi na tama na yung sinasampalatayang ko ang Diyos ay nakatingin kung ano yung binibigay mo, kung magkano yung pera na iaabot mo. Pera lang. Totoo po yun. Kasi meron po ako ditong reference Nagulat po ako na kailangan pag nag-surrender ko kay Lord kasama ang tithes. Doon po ako naggulat. Kasi pag once hindi ka nagbigay ng tithes, hindi ka papatawarin ng Diyos, magagalit sa iyo ang Diyos. Nako. Doon po ako nawala ng gana magsimba, wala na akong gana po talaga, brother. Ilang taon ka pala doon sa pagiging mo evangelist mo, born again? Kung ano po natin, 5 years po. Mababa rin, no? And then, paano mo naman naisipan na siyempre hindi ka pa Katoliko, paano nangyari na nagkaroon kang interest sa Katoliko at kailan to nangyari? Kailan po nag-interest? Ayan, meron pong pangalawang session na naman. Inimbita na naman ako ng Bible study. Kasi alam nila na hindi na ako nagsisimba. Hindi na po ako nagsisimba. Talagang, ang tingin po sa akin, backslider Kasi ang backslider po parang namuhay ka na sa dati mong nakaraan. Yung namuhay ka na may kasalanan, gano'n. Namumuhay ka ng marumi, gano'n. Yun po yung backslider po sa kanila Ang term nila dyan, makamundo. Yun po. Tapos nun, inibitan na naman ako sa Bible study. Di ko po alam, brother, nagagandahan po ako sa iconic ng Catholic. Ito po yung may crucifix meron po ako crucifix na kwintas. Opo, kasi nagagandahan po ako kay Mama Mary nun yung miraculous medal. Kasi po kayo makakita na born again Christian, nagagandahan sa icon ng Catholic, samantalang po born again Christian, galit sa rebulto ng Katoliko. Diyos-Diyosan yun. Kasi po napamahal na po ako kay Mama Mary nung nakita po yung litrato. Yung ganda ni Mama Mary, sabi ko, bakit galit na galit sila sa litrato na ito? Sabi ko, bakit galit na galit sila kay Mama Mary? Kailan yan nangyari, bro? Yung conviction mo na yan, kailan nangyari yan? Kailan po nangyari? Kasi po yung mama ko mahilig po sa rosaryo Ay, Katoliko yung mama mo? INC po siya pero interesado po siya sa rosaryo. Di ko po alam kung bakit. Kasi nung bata po ako, nakakita lang po ako ng rosaryo. May chaplet po doon. Nakalagay po yung picture ni Mama Mary po doon. Nagagandahan po ako kay Mama Mary. Sabi ko, ganda ni Mama Mary. Sabi. Tapos nung naging born again ako, tapos nakita nila, suot-suot ko yung retrato ni Mama Mary, tapos yung crucifix. Habang nagba-Bible study kami, saan ka makakita ng born again, nagsuot-suot yung crucifix ng Katoliko? Oo nga. Parang may halong Catholic faith na yung may halo na. Siguro mas lamang na may Catholic faith ko kaysa sa Protestant faith. Ganun po yung nangyari. Hanggang sa nakita po ng pastor, sabi ng pastor, tanggalin mo yan, sabi sa akin. Bakit po? Sabi ko, basta tanggalin mo yan, masasapyan ka ng demonyo yan. Tanggalin mo yan, sabi sa akin. Nagalit po yung pastor. Ano ginawa mo?
Anong Dapat ginawa mo? inano ko na lang po sa damit, ginanong ko na lang po. Ayun po, hanggang sa po na, ano, hanggang sa, na ano na po ako, nawalan na po ako ng gana talaga magano. Kasi puro batikos na po sa Katoliko kasi sa totoo lang po, brother, nung naging evangelist po ako, nag-guilty po ako. Nag-guilty po ako sa nagawa ko kasi um, hindi lang po nasaktan yung mga Katoliko, brother, si Mama Mary po ang nasaktan ko doon. Pati ba yung si Jesus Christ, nasaktan ko siya. Nasaktan ko siya talaga kasi yung rebulto ng Catholic, brother, pinapabasag ko dun sa, dun sa follow-up ko. Sabi, tanggalin nyo na yan. Sabi ganun, hindi yan nakakaligtas, hindi yan tunay na Diyos, sabi ko sa kanila. Nung naging evangelist po ako. Ayun po, tapos po nung hindi na po ako nanlamig na po talaga ako sa simbahan na yun. Parang bigla nag-snap po sa akin sa isip ko na kailangan mag-research ako anong ang founder ng church namin. E di sinearch ko po kung sino po yung founder ng church. Kasi ang church po namin ay Lakasangkan Ministry. Ano po yan? Nagsimula po yan sa Los Baños. Gayon po, sinearch ko po yung founder, kung sino yung founder ng church. Ano mabas po ay Pilipino. Hindi ko po alam hindi ko po alam, meron po kaming picture nun. Kami pong dalawa ng founder. Hindi ko po alam na siya po pala yung founder ng church namin. Katabi mo lang pala yung founder mo. Yeah, meron po kaming picture po nun. I-send ko na lang po siguro po. Tapos po nun, hanggang sa matrace ko yung history ng Catholic Church kasi ang paniniwala ko kasi yung Catholic kasi ay galing sa pagano, galing kay kay Constantine. Kasi ang paniniwala namin sa Catholic Church, nagsimula yan kay Constantine. Kay Constantine the Great. Yung emperor. Hanggang sa matrace ko po yung history, hindi po pala totoo na si Constantine ang nagsimula ng Catholic Church. Nagulat na lang po ako na bakit nandun ang libingan ni San Pedro doon sa Vatican. Samantalang yung church namin, wala kahit isa sa Jerusalem. Doon po ako nagulat na ibig sabihin Catholic Church pala ang totoong church kasi biro mo, brother, yung Catholic Church palang nangangalaga sa mga patay ng mga apostol. Amen. Yun. Tama. Kasi po kung tutuusin po natin, kung sino po yung founder ng church, doon po ililibing sa mismong kapilya nila. Correct. Yan, Yung correct yan. natinawag. Correct. Oh. Napaisip ako, bakit Catholic Church ang may Di ba, tandaan mo kapatid, yung mga Hudiyo nung pinalaya sila ng Diyos sa Ehipto, kaninong bangkay ang daladala nila? Sino po? Yung ano po? Ang mga Ehipto, ay yung mga Hudiyo nung pinalaya sila ng Diyos sa Ehipto, sinong bangkay ang daladala nila? Pinadala po. Daladala nila nung lumabas sila sa Ehipto. Yung ano po, brother, yung hindi ko po alam, hindi ko po nabasa masyado, brother. Bangkay ni Jose. Ay, si ano po, No, si bangkay ni Jose yung napapasok sa kanila sa Ehipto, dala-dala nila yun nung lumaya sila, inalagaan nila yun. Nagulat po ako, brother, na Catholic Church po talaga may-ari ng, hindi po, sabi po kasi ng Bible leader ko, hindi ba porket sila lang may-ari ng bangkay ng mga apostol, sila na ba ang totoo? Yun na ba yung takda? Sabi sa akin ng Bible leader. Kasi nagano na po kami niyan, nagdebate na po kami niyan. Sabi niya gano'n, hindi mo mababase ang katotohanan sa church. Hindi mo masusukat ang totoong church porkit nandun na yung mga bangkay ng mga apostol. Malay mo, binili na ng mga Katoliko yan. Ganun. Bakit bibilhin? Tatawa na lang po ako. Tapos po, brother, nakita ko po yung history kung ano po ang early church. Yung early church, yung sinaunang panahon na kung ano yung church na ginamit ng mga apostol. Nagulat po ako na Catholic Church po ang nakalagay po doon.
Yung mga early church po, yun ang Christian po dati, early Christian church po dati. May krus po doon. Di ko po namalayan na the Catholic Church is, nakalagay po doon eh. Catholic Church po ang nakalagay. Sa ano po yun, di ko po alam yung history po nun. May nabasa po ako sa libro. Meron pong Catholic Church po doon sa Jerusalem na tinatagpo ni St. Paul. Doon ko po nalaman na sabi ko, Lord, patawarin man ako ng Panginoon kasi naging protestante yung yung mindset ko na sabi ko, Lord, bakit pinunta mo ko sa protestante? Dapat sinimula ng pinanganak na ako, Katoliko na sana ako. Ibig mong sabihin, bro, pag nilinilay ko sa sa experience mo, walang isang Katoliko na naka-influence sa'yo, wala? Ikaw lang? Wala po, brother. Kasi pero hindi ko po aksidente, napanood ko po yung vlogger ni Adrian Milag. Yung tungkol sa Catholic faith, tungkol sa rebulto, tungkol kay Mama Mary. Doon ko po naliwanagan yung turo ng Catholic Church. Na hindi po tinuturo ng Catholic Church na sambay ng rebulto. Correct, hindi namin turo yan. Walang turo ang simbahan. Sumamba kami sa rebulto, walang ganun. No? So, ngayon bro, ka-question ko, para malaman namin yung katayuan mo ngayon. So, sa ngayon, nagpapailalim ka sa katikisim ng simbahan? Mayroon nang sa'yo, nagkakatikais? Wala pa naman po, brother. Kasi regular po kung nag-attend sa misa. Sa San Sebastian Church po ng Muñoz. So, ang gawin mo kapatid, ganito, lumapit ka sa pare doon, ilahad mo yung journey mo, kung ano ka at paanong nangyari na gusto mong magkatoliko para mag-guide ka. Kasi ang mga katulad ninyo na hindi talaga katoliko, kinakatikais muna bago bunyagan. Kailangan maunawaan nyo muna yung faith namin, and then kapag tanggap mo na yung faith namin, tawag doon katikumen, saka ka bibinyagan ng pare. Siya yung taga saan siya? Taga saan ka, bro? Science City of Muñoz po, brother. Ha? Science City of Muñoz, brother, ng Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Malayo yan kina Jared? Brother, kung malayo po talaga kasi babas po yun eh. Pero si Brother Jared po, nakausap ko na po. Nakausap mo na pala si Brother Jared? Nakausap mo na si Jared? Opo, nung sinubaybayan ko na po yung debate niyo po ni Brother Jared hanggang po sa ma-adprint ko po siya. Bro, hintayin natin kung paano niya sumpungan naman ng punto por punto. Kasi hindi tinan ko yun. Andrea Milag muna eh. Sige bro, tuloy yung kwento bro. Brother, kung bakit po napanood ko po yung punto por punto. Kasi dati nanonood po ako ng debate ni Lisoriano eh. hanggang sa mas scroll ko po yung YouTube. Andun na po yung mga programa niyo po, brother. Nakita ko po. Sila Father Darwin Gidgano. Pero napanood ko na po kay Father Darwin Gidgano yung debate po ni Ramil Parba. Mga kailan yun, bro? Kailan? Alam mo yung date nung nag-umpisa kang na-scroll mo, umpisa? Ano po yung brother eh. Matagal na po yung brother. Pero aktibo pa po ako ng evangelist preacher po ako dati. Sige, tuloy po. Ayun, tapos brother, sa totoo lang po brother, decidido na po ako magpabinyag sa Katoliko talaga. Kasi ito na po yung totoong church na nakita ko sa buong buhay ko. Amen. Welcome bro. Basta yun ang advice namin sa iyo bro, kasi hindi pwede yung binyag agad. Opo, brother. Pero kailangan mo na makatikais ka muna. Meron po ako brother na nakilala, isang dating pastor. Si Brother Nodora. Siya po yung mag-aasikaso po sa akin sa binyag ko. Si Pastor Nodora. Opo, brother. Ay. Mas maigi. Kasi yan, presidente yan sa mga pastor na nagbalik Katoliko. Opo, brother. You're in a good hands. Ano po siya, brother, na natuwa po siya, brother, kasi ngayon lang daw siya nakakita na
walang nagano sa akin, walang nakipagdebate sa akin kahit isang CFD, pero Kaya nga yun nga ang ano ko yun ang ano ko sa na gusto kong marinig kung sino yung naging influencer mo. Na pagtanto ko parang wala, parang ikaw mismo yung naka-discovery ba sa pananampalatayang Katoliko. kasi po Which is brother, good. nagsaliksik na po ako brother eh. Nagsaliksik ng history eh. Hindi po kasi basta-basta ako aanib sa isang sekta na hindi ko hindi ko na nasaliksikan kung ano yung turo. Pero brother, doon nung naging born again ako brother, paiba ng doktrina pagdating sa tithes. Kasi sabi Tithes sa talaga. akin, ayun eh, kasi sabi sa akin nung una, kahit anong ibigay mo, tanggap ng Diyos yan. Pero nung patagal na ng patagal, nire-rebuke na ako. Mm. Ayun po brother. Kaso po, ganun po Tanggap, talaga. tanggap ng Diyos, sabi niya, no? Pero binasa niya, ba't siya naningil? Di, tsaka po brother, yung ano, Hindi, ang tanong doon, sino ba kausap doon sa Malakay 8:38? Eh, di naman siya, Israelita yun. Anong connection niya doon? Ba't sa kanya niya ibibigay? Binasa niya lang yun eh. Lahat nga ng pastor, ganun eh. Binasa, naningil na ng 10%. Sino nagsabing ikaw may karapatang maningil dyan? Nabasa mo lang, tama? Opo brother, ano po yan? Ikaw na Strategy mabigay, ng mga ikaw na pastor po yan. mabigay ka ng bigay noon. Bigay ka ng bigay. Opo brother. Samantalang binasa niya lang yan. Tingnan mo yung konteksto. Sino ba kausap? Hindi, Israelita yun, mga paring Israelita. opo brother. Israelita ba siya? Alayo bro. Ngayon nga, yun nga inaano ko sa mga dating daan eh, yung napupunta sa Facebook ko eh. Sabi ko sa kanila, saan mo mababasa sa bigyan nyo kang abuloy sa Iglesia ng Diyos kay El Soriano tsaka kay Daniel? Binasa lang niya sa inyo yan, nangolekta na. Bigay naman kayo ng bigay. Saan mo babasa siya ang mangongolekta? Alayo. Tapos binigay ko ng talata. 25, 20, 28 ng gawa. Mga obispo yan. Mga Opo obispo brother, yung pare mga po yun, hindi po obispo pastor. pare. From Old to New Hindi po yung Testament, pastor. mga pare. Tapos hindi sabi ko doon sa ano ko, di na sila nag-ano eh. Sabi ko doon sa comment ko, walang ko negosyante si ano, hindi ba obispo si Daniel. Sabi ko, Hindi, tsaka po negosyante brother, siya. kasi po Bakit brother, siya biglang bakit bigla siyang naniningil ng abuloy? Ibigay naman kayo ng bigay. Wala siyang koneksyon, wala silang authority na maningil ng abuloy sa Iglesia ng Diyos. Sa Biblia, lahat yan wala. Bakit kayo opo bigay brother. ng bigay? Sabi kong ganun, hindi sila nakasagot. Hindi, tsaka po brother, ngayon ko lang po nalaman ang Security Exchange Commission ay mga nakarehistro po din mga negosyante. Ano ba ang dahilan ng SEC? No, to get business license. Business nga eh. Ay, naku, buti na lang. Salamat sa Diyos. At ang ano lang po dito nung makaano ka nakapakinig ka ba sa ano sa punto por punto o yung kay Father Darwin lang po? Yung kay Father Darwin po, tapos ano po yung halo po yun, punto por punto, tapos kay Brother Adrian Milag po. Tapos po may napuro ko ng debate na si Brad Melchor Manarili po yung napanood ko po yun eh. Sa tights na naman yun. At nabanggit mo po la brother paano lang no yung nagsisimba ka. Tights talaga yung pinag-iinitan mo bro. No? Kasi po brother, galit po Doon ako siya sa na ano tinawag ni Lord sa tights. Doon po ako na ano. Biro mo brother ha. 5K ang kinikita ko isang buwan sa totoo lang po brother kasi naging working student po ako. Hindi na po ako pa So, obligado ka magbigay 500 nun. Ako 500 po. Hindi kulang po. Well, hindi ka nagbibigay sa iglesia doon, nagbibigay ka kay pastor, wala kang idea, no? Tiba-tiba Na kay si pastor nun. na. O, tiba-tiba sila, nasa ano na yun, personal account na niya. Brother, Na yung pare po ba natin ay may budol. May bangko po ba yung pare po natin, brother? May tanong lang po. Okay, ganito yan, no? Tandaan po natin, dalawa kasing klase ng ano, may diocesan priest at religious priest. Yung mga religious priest natin, yung mga tinatawag na religious priest, wala po silang mga account yan, wala silang ari-arian. That's about poverty. May mga diocesan priest naman, katulad ng mga pari natin dyan sa ano, pwede silang mag-account. But yung mga abuloy offering, sa church talaga yon, hindi sa kanila personal. So sa kanila, binibigay lang yung mga panggastos, mga stipend lang nila.
So yung mga sinasabi nila nagpapayaman yung mga pare, doon lang bagsak na. Kasi yung love offering na yon, hindi pwedeng dumiretso kay father yon para sa kaalaman. Not like yung pastor, diretso kay pastor yon. Wala naman sa church eh. Ang tanong, saan kanino siya nagbibigay ng 10%? Si pastor. O sige nga, wala. Solo niya. Pati yung mga love offering na binibigay nyo, solo niya lahat. O, di mayaman na sila, di ba? So, yun ang pagkakaiba ng kapatid, no? May Opo. mga religious priest naman na vow of poverty, mga Franciscan orders, mga ano, yan talagang bawal sila magkaroon ng ari-arian. Pope Francis is a Jew, Jesuita. Pag sinabing Jesuita, mayroon silang vow of poverty. Kahit tsinelas ni Pope Francis, hindi niya pag-aari yon. Kahit sandals lang. Walang pag-aari. Kung batikusin sila, sinasabi nila nagpapayaman ng Katoliko, kahit sa investigasyon nyo ngayon kung ano may ari-arian si Pope Francis, wala kahit sandalyas niya, no? Para sa kaalaman natin. Yun po kapatid. At sabi mo nag-ano ka, nagsisimba ka, we suggest na wag ka muna mag-receive ng banal na Ay, communion. brother, Baka kasi meron po ako nagawang kasalanan, brother. yes. Pwede, although ano ka pa naman, no fault on your own pa yan, no? Hindi mo pa ano, avoid that. Biblically, 1 Corinthians chapter 11, 27, 29, pag hindi ka karapat dapat, magkakasala ka. So, wag ka muna mag-receive, although no fault on your own, Catechism 847, okay pa yan. Ang pinakamagandang gawin mo as soon as possible, pumunta ka sa malapit na pare and do the catechism para siya magsabi kung paano ang proseso pagbalik sa Katoliko, no? Just pwede po 'yan, open po ang lahat ng misa sa lahat ng mga ibang sekta, pero wag muna kayong mag-receive ng banal na communion, kapatid. 'Yun po, kapatid. Okay. Okay, wait lang muna ha. Nandiyan si Padre Darwin. Padre Darwin. Good evening. Di pa sila si Padre Darwin. So wait ka lang bro, diyan ka lang bro. Ating iwatag kita kay Padre Darwin pagpasok nun. Ito na, Padre Darwin. Eto, Magandang gabi. mayroon na namang bagong nagkatoliko, Padre Darwin. Wow, magandang balita yan. Galing po ako ng born again na this month lang po akong balak na po magkatoliko. Anong pangalan? Isaac Baliton. Isaac lang. Oh, Yung malapit biblical na patay ni Abraham. Laki mo ng cross no? Laki na yung cross mo. Yung mother niya, Pads, yung mother niya ay insi daw pero mahilig magrosaryo. Ang insi, mahilig. Wow. No? Ano po yun, brother? Ano po nun, malita po ako. Meron pong rosaryo po yung mama ko sa pag niya. Nakita ko, yung picture ni Mama Mary po doon, nalagyan. So, ilang taon ka naging born again, bro? Ilang taon ka sa born again? Father, since birth po ako Mormons. Mormons. Nag-seminaryo na po ako doon, brother, sa Mormons ng 3 years. 3 years po, brother. 17 years old po ako nun. And then, after sa Mormons, hanggang sa nakita ko po yung false doctrine ng Mormons. Hindi ko na po sasabihin yung medyo weirdo na po kasi yung doktrina ng Mormons po, brother eh. Hanggang sa na-influensyan po ako ng mga born again na sumali sa kanila. Kasi maganda po yung payag po nila eh. Kaligtasan po talagang usapan eh. Hanggang sa po patagal, hindi ko na po talaga nagustuhan yung kanilang turo tungkol sa tithes and offerings. Ay po, brother. So, kailan ka lang nagplanong lumipat sa simbahan? Ano lang po, katapusan po ng February, brother. Nabautismohan ka na? Di pa po, brother. Ay, father. Sorry po, father po. So, malapit ka sa parish priest sa parokya na pinakamalapit sa lugar ninyo, kung saan ka na membro na parokya. Punta ka doon and then i-express mo yung intention mo na lilipat ka dahil hindi ka naman babalik dahil by birth protestante ka.
So from Mormons, yung bakit naging Mormons ka? Mama mo Sister ay po, brother. iglesia. Sister po. Opo. Yung magulang ko po ay Mormon. Si Papa po, tsaka yung lola ko po. So yung papa mo ay Mormons at yung lola mo. Opo, yung pinaka-ano po namin. Pinaka-head po dito sa bahay po namin. Buti nga po, Pero, tinanggap po nila ako kahit iba na po yung religion ko po. Sabi po ng lola ko, mm, hindi naman po mahalaga yung religion. At least, yung Diyos natin na po, wag mong ibahin, sabi sa akin. mm, Ayun nga po. Naniniwala naman po sila sa Trinity. Ayun naman po. And then, Mormons naniniwala ng Trinity. Hindi po nga, Ibang klaseng Mormons yan ah. Si Jesus sa kanila, Diyos na rin. ano po, naniniwala po sila sa Jesus Christ. Oh, ganun? Ibang klaseng Mormons yan ah. at yung nanay mo, iglesia pa rin. Tiwalag po. Tiwalag. So ngayon ay Katoliko na. Hindi po, wala po siyang sinasaliang reliyon brother. Ay, father. Mas mabuti na laliman mo pa yung yung kaalaman mo sa simbahan. Tunayan nga Para, po, father, gusto ko na po maging CFD. wow, maganda yan. Natunayan po, father, meron po kami GC ni Jared Almasora, meron po kami GC. Maganda yan. Gusto po Nagkaisa na kayo. Katunayan po, brother, ako po yung isa sa mga nagtatanggol ng pananampalataya natin kahit di po ako binyagang Katoliko. Wow. Po. Pag may nagtatanong sa akin, bakit ka nagsusuot ng krus? Kasi po, ano po yun, brother ay mga brother na nakadalo po ako sa simbahan ng Mormons kasi yung lola ko po kasi ay naka-assign po siya dun sa meron po kasi silang activity dun sa church kasi yung lola ko po kasi ay medyo paikay ka na lumakad, wala na pong magbabandi sa kanya. Obligation ko na po sa bantayan. Brother, meron po akong krus na kwintas. sabi sa akin ng member ng Mormons, member ka ba? Bakit ka nagsusuot ng krus? Sabi sa akin. Katoliko po ako, brother. Sabi ko. Inatin mo lang yung lola mo. Inano ko lang po, brother. Pero brother, katunayan mga brother, meron pong rebulto si yung mga Mormons, brother, mga santo. Ano? Sa po, meron po silang si Moroni. Opo. Si Moronay. Si Moroni po yung may trumpeta. Sa loob ng simbahan? Sa templo po nila, brother, sa Italia po. Sa Italia? Sa Italia? Opo, brother, puro po, yung santo po ng Katoliko, naging rebulto na po nila yon. Yung mga 12 disciples po ni Jesus Christ po doon, naka-around po doon. At may krus po dala po yung apostle po doon na rebulto. Ikaw lang nakasunod sa kanila. Yung mga Mormons wala ang cross. Ikaw lang may cross. Ayaw po nilang may cross, brother. So welcome Ro, Brother Isaac. Opo, and then laliman mo pa yung pag-search mo sa katotohanan dahil ma-amaze ka talaga kahit ako pare na na-amaze pa rin lalo sa Eucharist, bro. At kung malaliman mo pa yung doktrina natin sa Eucharist is biblical, historical, and scientifical. Hindi basta-basta yun. Attested by scientists, no? And then it is historically happen, yung miracle, Eucharistic miracle, historical yun, hindi yun fictional. So ibang sikta, kapatid, meron silang biblical foundation but personal interpretation. Pero ng atin is biblical, and then historical, scientifical. Just imagine yung katawan ni Kristo, yung ostias na naging katawan ni Kristo. Kasi ina-examine ng mga scientists. Na-amaze sila, the flesh is real flesh. Just imagine ang tinapay naging tunay na laman ni Kristo. At hindi basta-basta 'yon. So, ang simbahan is biblical, historical, and scientifical. So, dagdagan mo yung kaalaman mo doon, bro. Ma-amaze ka pa. So, every time magmisa tayo, si Kristo kasama natin. No? Yung Eucharist, ang tinapay galing sa langit. Every time mag-consecrate ako, ma-amaze niya ako. Si Kristo na ito.
Wala ng duda. At yung mga pari ay nagbigay. Every celebrate ng misa, binibigay yung tagapagligtas. Di ba? Sa kanila, just accept Jesus verbally. So, ina-accept mo si Jesus verbally. Pero ito sa Catholic, hindi lang verbally. His divinity, His humanity is being received through the sacrament of Holy Communion. Hindi yan basta-basta. So, kung lubos mong unawain, mabigat, malalim ang simbahan dahil tatag ito ni Kristo. Hindi ito tatag ng tao, tatag ito kay Kristo po, kapatid. So patuloy ka kapatid, na-amaze ako sa'yo. Ang laki ng cross mo, parang obispo. Patuloy ka kapatid. Ilang taon ka na bro, Isaac? Na off, na mute mo. Na-mute niya, na-mute. Wait lang. Timbusan ulit Isaac Baliton. Okay. Go ahead, bro. Ano po yung tanong ulit, brother? Ay, father? Ano po yung... Ilang taon ka na bro? 24 na po, father. Oh. Nag-aaral ka pa ngayon o nagtrabaho na? May trabaho po, Nag-aaral brother. ka pa, Nag-aaral pa lang. First year college pa lang po, So, brother. Father, kasi ano po yun, father? Nahinto po ako sa pag-aaral dahil nagseminaryo po ako ng 3 years. Kaso hindi na po natuloy sa yung summer months. po, Summer months. father. So, welcome home, bro, and then welcome to the true church, to the mystical body of Christ, no? So, natutuwa po ako na nakausap kita, and then naliman mo pa yung kaalaman mo, kapatid. Araw-araw po magbasa ka ng mga aral ng simbahan, and then you will be filled with the truth. Ang katotohanan, kapatid, ay nasa simbahan. 1 Timoteo chapter 3 verse 15. The church is the pillar and the foundation of truth. Taglang ng tao, no? Patuloy. Yung niya, brother, yung kanyang katikism. Adult katikism niya. Ang pari na yung Wala pa bahala po. sa kanya, bro. Sige. Pari na bahala sa kanya, and then meron namang punto per punto. Pwede siya laging manood dito. Pwede ding bibigyan mo siya ng one-on-one, online lang, and then punta siya sa pari nila. Okay, bro. Thank you po. Okay, bro Isaac. Communicate ka lang palagi, Opo, brother. Sige, thank you and welcome po sa Tunay na Iglesia. Maraming salamat po. Welcome po. Okay. Brother Wendell Talibong. Good evening sa Brother Wendell. Di kita natawag kanina. Naging busy na. Brother Wendell, good evening. At ano tong live mo ngayon na si Daryl Villanueva iiwan daw ang pagkasabatista? Yes. Umiyak pa nga ba dyan do, umiyak sa live? Umiyak pa. Nakita ko sa live ni Father Calixto Dimos kanina, umaga, na may pupuntahan silang Sabadista na kaibigan. So, si Daryl, pinuntahan ni Father Calixto. Mahina, Brother Wendell, yung microphone mo, mahina. Ito. Kumusta? Yan. Sige, go. Ulit. Back to ono. Nakita ko sa live ni Father Calixto na puntahan nila si Daryl. So kung maalala ninyo, si Amik, bago siya na yumakap sa simbahang Katoliko, si Father Calixto nag-message kay Amik na, Amik, magmimisa ako sa iyo. Sabi pa ni Amik noon na, sige, subukan ko yung kapangyarihan ng misa mo. Yun. Pagkatapos ng misa si Father Calixto, yun, nagdesisyon si Bro Amik na yayakap simbahang Katoliko. So, kanina nag-live si Father Calixto na puntahan nila si Bro Daryl. So,
siguro pagkatapos, yon naglabas na ng opisyal na pahayag si Bro Darrell at nakiusap na kung maaari, huwag nyo kaming akong ibas sa desisyon ko. Yun. So, nagtaka kasi ako, tinanong ko ni Eugene Gapo, kilala ko ba daw si Daryl Villanueva? Sabi ko naman, oh, kilala. Ano yan? Member yan ng 3 Media. And then, nakadebate yan ni Edgar Logan. Ha? Debator talaga nila. Oh, 3 Media member yan si Daryl Villanueva. Actually, Ito bro, Jando, ito. sige, ano. Pun sa tanan, sa tibok Pilipinas, tibok kalibutan, maayong gabi o maayong buntag. Now nag-live ko mga higala sa mubo nga panahon, gilang o nahibalo, no? So mahangyo udaan number 1 sa tanan nga membro sa Seventh-day Adventist Church, particularly sa Iglesia sa Pakibato, o di lamang sa Pakibato, Seventh-day Adventist tibok kalibutan, o ilabi na sa akong mga kauban, mga amigo, o mga kauban ng mga Adventist Defender, ilabi na sa mga kauban sa 3 Media. Mahangyo ko rin yung tanan. Mga panahon na nga kung magkalahi atong dalan sa pagpangalagad sa Ginoo. Masarap akong hangyo ninyo. Kuandra, ayaw lang mo pangatake personal sa kuan. Kaya ako nang di ko manghilabot ninyo. So, kining akong desisyon about sa kung magkabulag man ta sa pagpangalagad sa Ginoo tungod sa lain nga mga relihiyon. Usap hangin yung mga Adventist sa ay lang butan mo patakag kana bitawng basa ko ako. Ay mo patakag comment. Balansin niyo daan. So, ihimo kay nga video. Remembrance na to mga Seventh-day Adventist. Kung sa tamo ka palangga. Palagwa mo nagpangga sa kuaba sa kay palangga tamo tanan. Sa taas ka panahon. Mao na nga sara akong hangyo ninyo once nga itugot sa panahon nga magkabulag ta sa relihiyon, mga Adventist Defender, mga Team 3 Media members, tanan nga debatidor sa SDA, ayaw lang mo pagpangataki sa kuha. Amigo rin hapon ta. Sara akong kasulti sa inyo ha. Bahalag sakit ako nga dughan. Batik na ako nga dili ma-explain ang tanan. Muna nga palangka tamo muna. So sa ating masusunod sa inyo alam mo paghukom base biasa ulit mga yung naon nga kitang paghukuman ta. Alam ko yung hukmi Matthew City uno kita maghukom amin ta paghukuman. So di lang ta maghukom ilahilan kita ha. Kung daw na madoktrina ng tan. Go. Sige, salamat kayo. So, paki-share sa mong video, paki-like sa mong video, paki-comment ala na below the belt, mga personalan ng mga comment. Salamat kanyang tanan. Ang Ginoo magapanalin ka nato. Yan, Bro Jando. Mama chup-chup. Yun. Actually, ano siya bago lang siya nakipagdebate, sina Paul Alima yung kalaban nila. Tatlo sila noon, si Daryl Villanueva, si John de la Peña, at si John J. Llanos. Tatlo sila, laban kay Paul Alima, Stalwart Hong, at kay Jan Juna. Doon yung nangyari sa Tagum. Bago lang yun, ngayon lang yata, ano yan eh. Bago lang yun dahil bago nangyari yun, nag-communicate na si Bro Jan Juna sa akin na humingi ng pahintulot na payagan silang haharap sa debate. Hindi. At meron ka bang idea, Brother Wendell, bakit naisipan ni Daryl Villanueva na iwan ng Seventh-day Adventist? Kasi mabigat na yan.
na debater yan. Baka resulta na din sa mga prayer natin, no, for the conversion of unbelievers and for sinners. Yun ang paulit-ulit natin na prayers. Epekto talaga yan. Pero bago yan lumabas, si Bro Tata nagsabi na sa akin na may nag-contact sa kanya na SDA debater na gustong mag-CFD. Mm. So, yun. Siguro, iimbita natin si Father Calixto dahil siya mismo ang may personal knowledge niyan. Tingin ko Bro Jando, baka nakita niya yung sayaw mo, bro. Hindi ko alam kasi ano rin to eh. Bali ibang Kasi, ano naman maganda. to. Oo. Naalala ko lang kasi si si Isil TV na kaya na-convert yan si Jared sa pagkakatuloy. Kasi sinayawan ni Brother Jando eh. Dahan-dahan na ngayon na may mga na-converts kaninang umaga, isang pamilya, Seventh-day Adventist ang dinodoktrinahan natin para magpabinyag sa simbahang Katoliko. Kanina namang hapon, may isang Seventh-day Adventist na naman na mga handog talaga na Seventh-day Adventist na ang kanilang mga magulang noon pa mga Seventh-day Adventist na. So, dami ng mga kapatid natin na nabuksan ang isipan nila at yumakap sa simbahang Katoliko. Actually, meron pa dito eh. Mayroong message si Daryl Villanueva kay Stalwart yata to. Sabi niya, kung magkatoliko ko bro, dili lang kumukaon ng baboy kay manghubag, aho, lawas. Ako lawas bro. Mitry jud ko og kaon sa una. Sabi ni Daryl Villanueva. So, hindi ko alam kung ano ang reason behind but naisipan to ni Daryl Villanueva kasi based sa pagkilala ko sa kanya, matagal na tong debater eh. Ito yung nakalaban ni Edgar Lauga doon sa Tubigon na nagwala kasi kumain siya ba Edgar ng baboy doon sa kalagitnaan ng debate. Ito yung nagwala. Mataba pa si si Daryl Villanueva noon. Ngayon, payat na siya at latest ko nakita sa kanya yung kanyang debate doon sa Tagum. Yun na nga. At ngayon, nagulantang ako. Tinanong ako ni Eugene Gapo, kilala ko ba daw si Daryl Villanueva? Sabi ko, kilala ko. Siya yung tinalo ni Brother Edgar doon sa Tubigon. Sabi naman niya, eto, sinunod ako ng video. Taka ako, tapos ngayon lang, tinignan ko yung mo, yun din ang topic mo. So, tinanong kita, baka mayroon kang alam sa background behind ng kanyang conversion. Okay, so dahil lang mo si Brother Wendell doon, so Brother Wendell, ikaw muna ang huling magbigay ng huling insight. Pasalamat Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat nating mga kapatid. Ipagdasal natin, ipanalangin natin. Dahil yung mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya, una, niniwala sila na ang kanilang inaniman ay tunay. At nasa kanilang paniniwala din na ang Katoliko ay sa impyerno na. Lalo sa Iglesia ni Cristo at iba pang mga grupo. Kaya, di basta-basta na makonvince sila without the grace of God. So, kahit pa gaano natin kagaling makipagdebate, kahit gaano natin kagaling magpaliwanag, without the grace of God, di natin basta-basta makonvert ang ating mga kapatid. Prayer and fasting. Tandaan natin nang pinadala si Saint Dominic doon sa Avignon, France, sa Santo Papa, para mag-convert yung mga heretics sa Avignon, France. Yung mga erehe noon. Isang araw, buong araw siyang nangangaral. Wala talaga siyang na-convert.
hanggang nagpunta siya doon sa bundok, nanalangin, at doon, ayon sa istorya, nagpakita sa kaniya ang Mahal na Birhen Maria at doon ibinigay ang rosary. Nang nag-rosary na siya, doon, pagbalik niya, ang daming mga erehe ang bumalik sa simbahang Katoliko. Kaya mga kapatid, kahit pag-aano kagaling natin magpaliwanag, magdipinsa, kung wala tayong panalangin, sakripisyo, fasting, yun ang ating dapat gawin for the conversion of poor sinners and unbelievers. Maraming salamat po. Sir, hindi napanood mo ba kanina yung isang nag-testimony, yung born again? Naabutan mo? Di ko naabutan dahil galing kami May- sa Mayroong kanina, pinakauna, nag-testimony born again. hanapin ko yan. Kanina, pinakauna yon, una, siya, Mormons. Tapos napunta sa born again. Ayun, ngayon, nag-testimony kanina Bro Wendell. So, ang dami na, nako-convert. Kanina lang yung pinakaunang testimony bago si Father Darwin, Bro Wendell. Ano mo lang, hanapin. rewind mo mamaya. Oh. Yes. Okay, ito naman tayo ngayon kay Brother Junre naman. Brother Junre? Yes, Brother Jando, yun, praise be to God, no? Marami na talagang naliwanagan. At dahil yun sa habag at awa ng Diyos. At syempre, sabi ng Brother Wendell, dala na rin yun ng mga panalangin natin, no, for the conversions of all sinners, and especially to all the unbelievers of Catholic faith. So patuloy lang po tayo mga kapatid na idasal ang ating mga kapatiran sa kanila pong conversion. Lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay na nahikayat sa ibang mananampalataya na i-lead back sila, no, ni God pabalik sa Iglesia Katolika. Papurit po salamat sa Diyos at kay Father Darwin at sa lahat ng mga pumasok para magtanong at sa lahat ng mga kapuntos at mga kaabag na wala humpay na sumasubaybay sa programang Punto por Punto. Maraming salamat and see you tomorrow sa pangaharang pangaharang ni Brother Jando sa mga protestante bukas ng gabi. See you tomorrow. God bless all. May papasok bukas INC. Baka gusto nyong baka pag-live din kayo. Ating yun kasi nung nakaraan, ang topic kami nung nakaraan is patunayan niya na ang unang iglesia ay natalikod nga. Kaso nga lang, yung signal niya putol-putol. So, baka siguro bukas, the same pa rin yung topic at patunayan niya ng iglesia ay natalikod nga. And then, baka bukas malinaw na yung signal niya, mas clear na yung aming usapan. So, abangan po niyo yan, bukas po yan, no? Sa ating Monday night doctrinal talakayan. Papasok siya dahil bakante ako sa 8 p.m. Sa 8 p.m. ako magsisimula. Pero kung meron bang papasok para magipagtalakayan kina Jared, o kay Junre, kay Eugene Gapo, kung may papasok man, kung gusto lang magipagtalakayan, ating simulan sa alas 6 ng gabi, no? Kung meron man. Basta ako, available ako, alas 8 pa ako available para sa amin dalawa ng INC member na yon na gusto magkipag-discussion about dyan, na patunayan niya na ang unang iglesia ay natalikod niya. Okay. So, at ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, isang malaking pasasalamat. Unang-una sa Diyos, sa kanya lahat ng kaluwalhatian at kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. No? Talagang, sabi nga natin pa yung Kristo, isa lamang, no? na makasalanan, magsisi, magbalik loob sa Diyos, laksalaksang anghel, no? Ang nagdiriwang sa langit. So, parami po. Effective po yung prayer natin. Ako rin po, no? Morning and night time. Kasama po sila sa prayer ko na sana po patawarin sila. Hindi nila alam kung kanilang ginagawa at sana makapagbalik loob sila sa tunay na simbahan. Ayan po, no? Effective na. So, kailangan po talagang tuloy-tuloy ang prayer.
para marami po tayo maibalik sa tunay na simbahan. At pabaon po ng Ebanghelyo, napakaganda, no? Ang sabi natin, Panginoon Kristo, hindi, nagtanong ano ba, naghahandog sila, ba't sila pinagpapatay? Wala doon. Wala doon sa bansa, wala doon sa lugar. No, kung wag nating sabihin si ganitong presidente na dahil sa ganun siya ang Amerika kaya siya ganun dahil ganun. No, ang sabi ni Jesus hindi doon, dapat kahit kayo, sabi niya, kapag hindi kayo nagsisi, tayo po, wag tayo sa ibang tao na dahil siya ay ganun inuusgan natin. Hindi, focus tayo sa sarili natin. Sabi ni Jesus, kayo rin kapag hindi kayo nagsisi, nagbalik loob, mapapahamak din kayo. Ang pagsisisi at pagbabalik loob para sa lahat sa buong mundo. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando.